Guys, meron tayo ditong bagong portable charger, no? Charge X. Gusto kong subukan. Naki-extension lang tayo dito, ano? Tapos, yan, tinanggal natin yung yung ground. So, 2 prongs lang yan. Pero makita nyo yung saksakan, tatlo. Pero wala ring ground. Pero wala ring ground yan. So, para sure na walang ground, ayan kita nyo, dalawa lang ang wire. Okay, saksak natin. Yun. Ayan. Current mode niya 16 amperes. May time, may temperature. Mamomonitor mo, masisilip mo. So nakalagay avail. So ngayon, ito na ngayon yung CCS Type 2 na port natin. Mahaba. Yan to. Mahaba. Saksak natin. Yun. Ano sabi dito? Yan, nag-charge. So, yan pala yan. Ayan. Charging. Ooh. Temperature, umakyat na sa 20 degrees. 16 amperes na. 16 amperes lang, pero malakas na yan. Ayan ang power niya, 3.1 oh. Uy, malakas na yan. 3.1 kilowatt. Silipin natin ngayon sa kotse kung anong itsura. Wow! Ito na pinakamalakas na... Ayan oh, sakto si Panchita. Due na talaga for charging kasi 24% ang SOC. Tapos ngayon, charging power niya 2.4. Ito na pinakamalakas na charging na nakita ko na using portable dito kay Panchita. Kasi yung standard na binibigay ni BYD na portable charger, 2 kilowatt lang ang maximum noon. May voltage drop pa yan. Kaya pumapalo lang yun ng mga 1.8, 1.6 kadalasan. Ito, 2.4. Malaking bagay yan. Mapapabilis. Kaya, pag tinignan nyo, ayan o, 6 hours. Yung normal portable charger, nag 8 to 9 hours ako. Malaking bagay yan kapag nasa travel ka, nasa biyahe ka. Yung difference na 2 oras, malaking bagay yan. Hindi naman mainit. Tumaas na yung temperature ng 21 degrees. So guys, hindi ko na ginagamit dito yung yung grounding kit ko. Diretso na. Mas malinis. Ayan, so may options ka. Pwede mo tong pindutin. Ayan, current, long press. Ayun, pwede mong babaan. Depende sa capacity ng saksakan mo. Pwede mong babaan. So pinakamataas niya 16. Pwedeng 8, pwedeng 10, pwedeng 13, 16. Depende sa'yo. Time, long press. Yun, pwede mong gawing oras. Kung ilang oras mo lang siya i-charge. Galing, no? Ayan. Kung walang time appointment, lagay mo na sa 0. Long press. Yun. Ayos. Ang nakikita ko dito, maganda to tuwing road trips kung makiki-charge ka sa Airbnb or hotel na pag-i-stayhan nyo, di ba? Or halimbawa, papunta ka ng Bicol kasi konti pa lang ang charging stations. Or actually, kahit sa North ngayon kasi marami na ngayon talagang gumagamit ng charging stations, di ba? Kasi ayaw na gumamit ng gasolina. So anyway, pwede kang maki-charge sa mga restaurant or convenience stores, lalo na ngayong Holy Week, di ba? Mas mabilis ang charging at wala ng hassle sa paghanap ng pagkakabitan ng ground. Katulad ng karamihan na hindi naman masyadong technical, hindi ka marunong maghanap or magkabit ng mga grounding, hindi mo alam kung saan mo ikakabit. Eto, hassle-free na. Sasaksak mo na lang. Pwede rin sa bahay, kesa gagastos ka ng 25,000 for the installation of the wall charger. Eto, okay na. Mas mabilis sa portable, mas mura naman dun sa wall charger.